Okay, last part. Naku, nakalimutan ko siyang burahin. Same pa rin na examples, pero buburahin na natin yung mean. And then, lahat-lahat lang yan. Sa exam pala, hindi nyo na kailangan sagutan yung standard deviation saka variance kasi nga, masyadong mahaba kasi lahat ng item nilagyan ko noon. Since medyo hindi ako nakapagturo ng math kasi nga lagi akong wala, minsan late, hindi ko na siya sasagutan. So, kailangan sagutan is yung ating mean, median, mode, and yung ating measures of positions. Okay? Sa measures of positions, kung baga parang tinatanong niya, saan ka kaya nakapwesto ngayon? Okay, ganyan ang pinaka-idea niya. Sa measures of position, meron tayo gamitin ng general formula, which is si V over K n plus 1. Okay? So, dito, ang hinahanap niya is anong position. Hindi yan yung pinaka-formula para mahanap yung sagot, kundi para mahanap yung position na yun. So, ano nga ba yung mga positions natin? So, meron tayong tinatawag na quartiles, deciles, at percentiles. Okay? Sa quartiles po natin, meron tayong isang malaking line. Pare-para po sila may malaking line. So, kakopyahin ko na to. Okay. Nagtatamad na ako magsulat pa. Wala lang. Gusto ko lang. Ayan. So, sa quartiles, from its root word, quarter, meron tayong 4 na positions. So, ibig sabihin, nahahati natin yung isang dataset by 3. Anong pangalan nila? We have Q1, Q2, and Q3. Sir, bakit 3 lang? Ang pinaka-positions nga kasi 4 lang. So, we have the first quartile, the second quartile, the third quartile, and the other quartile. Okay? So, quartile 1, quartile 2, quartile 3, meron tayong 4 na major parts. Ganun pala dapat. Sorry. Okay, the next part, we'll have the deciles. Urong lang natin. Sa deciles po natin, from the word deci, means 10, ibig sabihin meron tayong 10 na hati. So, meron tayong from D1 to D9. Ayan, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, and D9. So, meron tayong 9 na positions, pero meron tayong 10 hati. Okay? And then, the last part is the percentile. Si percentile po natin, hindi ko na gawin lahat from the word percentage, diba? Over 100. Meron tayong P1, meron din tayong P99. Among the division, we have 100 spaces, and then we have 99 halves na hati. Okay po. Now, if we're going to ask, ano kaya ang sagot natin para mahanap si Q3? Kunyari ito yung dataset natin, ha? Hanapin natin si quarter 3, or si third quartile, si 7th decile, at saka si 22nd percentile. Okay? So, para magamit yung formula, alamin nyo muna kung ano yung hinahanap na position. So, hinahanap dito si third quartile. Oops. Ayan. Si 7th decile. Si 22nd percentile. Okay? Kasi yan yung ilalagay natin sa V. Okay po. Start tayo kay Q3. Lagay natin, hanapin si third. Try natin hanapin si third quartile. We have V over K n plus 1. So, si V, obviously, yung 3 na natin yan. Yung hinahanap natin. Yung K naman is ilang ba yung hati ng quartile. Meron tayong 1, 2, 3, 4. So, 3 divided by 4. Then, meron tayong N. Ilan ba yung data set natin dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, meron tayong 7 plus 1. Okay? Since we already have that 1, lagay na po natin, solve na natin siya. 7 plus 1, we have 8. Then, we have 8 times 3 divided by 4. So, ang sagot natin dito ay 6. So, hindi yan ang sagot, ha? Kasi hindi nyo mabuti, wala nga 6 dito, eh. Ang ibig sabihin, 6th. Okay? So, ibig sabihin nyo nasa 6th position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So, ibig sabihin, ang ating third quartile ay si 42. Yan, ang ating sagot. Next is we have our D7. Si D7 naman daw tayo. So, let's just
Move this aside. Lagyan natin si D7. Ganyan pa rin yung formula. V over K, N plus 1. Si V is itong nasa baba, which is 7 over K. Ano ba yung hati ng decile? Di ba 10? So, lagyan yung 7 over 10. Ilan yung ating data set? Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lagyan natin si 7 plus 1. Next, we got 7 plus 1, of course. Papahira pa ba tayo? 8 na yan, di ba? And tuloy, 8 na lagay ko sa ilalim. 8 times 7 will be having 56 divided by 10. So, ang sagot natin is 5.6. So, si 5.6, hindi yan ang sagot. Ibig sabihin, siya yung nasa 6th position. Sir, bakit 6? Kasi ni-round off ko siya. So, ganun pa din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung ating sagot ay si 42 ulit. Diba? Ganun lang siya. And of course, yung ating percentile. I-ano lang natin, lipat lang natin para magkasya. Ganun pa din. Meron tayong P, ano na ba? P22 is equal to V over K N plus 1. Yung V natin is yung position, si 22, over K, ilan ba ang hati ng percentile? 100 times 7 plus 1. So, ganun ulit. Lagay na natin. 7 plus 1 is 8. 8 times 22 divide by 100. Okay? So, meron tayo 1.76. I-round up natin. Magiging 2. So, second position. So, nasa second position, 1 to 27. So, the answer is 27. Diba? Ganun lang siya kadali. Okay? Yun lang. Tapos na, okay na.